nakamamatay ang lumayo sa pakikisama kay Kristo o sa pagtalikod sa Kanyang salita. Ano po? Kay sarap po, at lagi ko itong inuulit, hindi kumpleto yung buong linggo, yung isang linggo, na hindi tayo pumupunta ng simbahan, hindi man dito. Dahil yun na ang naituro sa atin, hindi baga kumpleto yung buhay sa loob ng isang linggo nang hindi pumupunta ng simbahan upang magpasalamat, upang ialay ang kanyang sarili sa buhay na salita ng Diyos. Alam niyo po, tinukoy ni Juan ang huling utos tungkol sa pagkaing nagbibigay buhay. Mga magulang ko at mga kapatid, ipinakikita sa bawat isa sa atin kung ano namang pagkain ang ibinabahagi ni Jesus o anong nais niyang sabihin sa atin. Pagkain mula sa langit. Ang mensahe ng Ama na si Jesus ang nagdala nito para sa lahat bilang sugo. Na kung tayo kakain ng tinapay, ito'y magiging bahagi ng ating katawan. Di po ba? It is transformed into our own flesh. Ang sabi ni Jesus, siya ang tinapay. Siya'y sumas sa atin. Communion in the body of Christ means to accept, to identify ourselves with Him. Ang ibig sabihin, ibibigay natin ang ating sarili sa Kanya at patuloy nating madama ang buhay, sakripisyo, kaagapay siya. Kaagapay ang Kristo. Ano po ang gustong sabihin sa atin ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito? Si Jesus ang buhay na salita. Ang Biblia ang salitang nasulat at tinuran ang katagang ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Sabi ni Jesus, ang pagkaing nagbibigay buhay ay si Jesus. Ako'y si ako nga. Na ang simbolo ngayon ay ating pagsasalu-saluhan. Gagawin natin ito para sa Kanya na mayroong pasasalamat. Mayroong pasasalamat. Ang wika nga ng isang English theologian, our humble listening to the Word of God and our sharing the meal of the body of Christ will work this miracle. Totoo naman. Totoo naman. Sa bawat pagtanggap natin, mirakulong pagpapala ang siyang ibinibigay. Pagsasalu-saluhan po natin, maya-maya lamang, na may pagpapasalamat ang biyaya ng buhay na kaloob ni Kristo. Ika nga sa awit, ang pagpapalang pagsasaluhan sa inyo nanggaling, salamat po sa kalusugan at kalakasan, kawili-wiling, salamat po sa nag-antabay
at sa may bahay, sa uulitin, salamat po. Sa naghasik, nagdilig at nagsaing, salamat po. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paghahanda sa dulang ng anak, ating pong awitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Ang iglesyang nagkakaisa at nagbabagong tunay, mayroong pananalig at layunin. Kilos sisipin sa kaharian ng Diyos, ating alalahanin pamanang pananalig, nilunong tumalima sa atas ni Kristo, sa tipan natin sama-sama, diwang Diyos ang kasama. Ang iglesyang nagkakaisa at nagbabagong tunay, mayroong pananalig at layuning banal. Kilos sisipin sa kaharian ng Diyos, ang mga pangitain na nauna sa atin, ating muling abuhin, kapwa ay ginapin, banal na kaloob ay sundin, paghahari niya'y hanapin. Ang iglesyang nakakaisa at nagbabagong tunay, mayroong pananalig at layuning banal. Kilos sisipin sa kaharian ng Diyos, magtipon-tipon tayo, mga saksi ni Kristo, mag-iwan ang landasin, upang ito'y sundin, ang mahalap na pananalig, kapayag ay pag-ibig. Ang iglesyang nakakaisa at nagbabagong tunay, mayroong Pananalig at layunin banal, kilos sisipin sa kaharian ng Diyos. Muli, sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakilanman ng sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibinibigay ko sa kabubuhay ng sanglibutan ay ang aking laman." Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga sandaling ito, patuloy naming dinadama ang iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan. Salamat po sa mensahe sapagkat ipinaunawa mo sa amin at patuloy na ipinapaalaala
na ikaw ang aming Panginoon na patuloy na nakikisalo at kami ay patuloy din namang makikisalo sa iyong hapag kainan. Sapagkat ito ang simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo. Ang hostya at ang katas ng ubas. Kanina, o aming Panginoon, tapat po kaming nagbahagi, nagsalita para po sa aming mga pagsalansang na nagagawa o kasalanan, o aming Panginoon. Ibinulong mo sa amin kanina din, o aming Panginoon, ang iyong pagpapatawad dahil kami iyong minamahal. Salamat po, o aming Panginoon, para rito. Ngayon, o aming Panginoon, meron na po kaming kalinisan at katapatan na tatanggap ng biyaya ng buhay. Dalangin namin, o aming Panginoon, na inyo pong pagpalain. Bindisyonan ang mga elementong ito na amin pong pagsasalu-saluhan. Ang simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo. Upang sa aming pagtanggap, ang buhay, kalakasan, at ang iyong patuloy na pagkalinga ang aming maranasan. Maraming salamat, o aming Panginoon. Ibinabalik namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga magulang ko at mga kapatid, mula pa rin po sa banal na kasulatan, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang ating Panginoong Kristo kasama ng kanyang mga alagad sa loob ng buong maghapon at gabi na pagdilingkod sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang salita o ng kanyang pangangaral, yung kanyang pagpapagaling, at higit sa lahat, ang kanyang pagpapakain. Nung dapit hapon na, nagkaroon ng isang pagsasalo-salo sa isang silid, ang ating Panginoong Kristo at ang kanyang mga alagad. Dinampot ni Jesus ang tinapay. Matapos makapagpasalamat, kanya itong pinagpira-piraso. Iniabot at ibinahagi sa kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking katawan na nahati dahil sa inyo. Kunin ninyo, kanin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Matapos makapaghapunan ng ating Panginoon Kristo, kasama ng kanyang mga alagad, dinampot naman niya ang saro, muli siyang nagpasalamat, iniabot at ibinahagi sa kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking dugo na nabubog dahil sa inyo. Kunin ninyo, inumin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing tayo kakain ng tinapay at iinom sa saro ng ating Panginoon Kristo, patuloy nating sinasabuhay ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkabuhay, at ang muli niyang pagparito. Mga magulang ko at mga kapatid, atin pong pagsalu-saluhan ang mga biyaya ng buhay.
Mga magulang at mga kapatid, ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon Kristo, tanggapin po natin na mayroong kaluguran.